For today's video ay ito ang araw na kukuha ulit ako ng sahod pagkatapos kong magbakasyon sa Pinas. At syempre, bago ako umalis ay inaasikaso ko muna ang aking mga alaga. At ayan nga't si Nili ay todo smile at tulak-tulak ang kanyang walker. Sabi ko ay maglakad-lakad siya kahit nasa loob ng bahay para ma-exercise. Simula nga nung nagbakasyon ako sa Pinas ay hindi pa ulit nakakalabas si Nili. At magtatatlong buwan na nga yun, niyayaya ko naman siya sa may garahe sa baba dahil mas malawak ang space doon para makapaglakad-lakad at ma-exercise. Ang kaso ay ayaw niya, kaya naman nasabi namin ni Lola ay kahit dini na lamang siya sa bahay, mag-ikot-ikot at hindi laging tulog ng tulog. Ayan nga't nakakaisa pa nga lamang ikot ay gusto na agad igarahe ang kanyang walker at tama na daw. At ang sabi ko idiretso niya lang at umikot pa siya ng ilang ikot at sasabihin ko pag tama na. Bago nga din ako umalis ay pinakain ko muna din sila. Syempre, food is life ang aking mga alaga at hindi pwedeng magutom. Sa mga nagtatanong po ng update kay Lola ay ayos na po si Lola at magaling na pati ang kanyang sugat. Pero kahit magaling na si Lola ay sinusubuan ko pa din dahil medyo nasakit pa yung kanyang kamay. Ayan nga't naghilom na at magaling na din ang kanyang sugat. Pero kahit magaling na ay pinapalagyan pa din ni Lola ng gasa at gamot. Ang sabi ko nga hindi na naman kailangan lagyan ng gamot dahil wala ng sugat. At dahil makulit si Lola ay siya'y sige bigyang hilig ng walang ligalig. Eto nga yung aking mga ginamit kaya mabilis din gumaling ang sugat ni Lola. Gasa na may Vaseline para hindi dumikit sa sugat ni Lola. At ayan naman yung mga gamot na pampahid. Una ko nga ginamit ay Dermagrand-B pero pinaltan niya ng kanyang nurse dahil mas magaling daw yung Celberol. Paalis na nga ako dyan kaya naman panay ng babay ni Nilush. Paglabas ko nga ay dinala ko na din yung aming mga plastic ng bote ng mineral at ng soft drinks ni Lola. Medyo madami-dami na nga ang naipon ko at ilalagay ko yan doon sa may gilid ng kalsada. Pwede nga yang ibenta ang kaso hindi ko alam dito sa lugar namin kung saan dinadala yan para maibenta. Kaya naman ang ginagawa ko ay nilalagay ko na lamang dyan sa gilid ng kalsada. Mayroong kukuha niyan at kalimitan ay mga matatanda ang kumukuha at nag-iipon ng ganan para ibenta. Tanghaling tapat nga yan at sobrang init kaya naman nakapayong at nakajacket ang person for today's video. Masakit nga sa balat ang init kaya naman nagja-jacket ako kapag lumalabas. Yan ng aking kukunin sahod, ayan pa yung sahod ko nung May. At yan yung kalahating buwan na ipinasok ko sa trabaho bago ako magbakasyon sa Pinas. Andito na nga ako sa post office o DOAR ang tawag dito sa Israel at dito ako kumukuha ng sahod. At bago nga ako pumunta dyan ay kumukuha muna ako ng online appointment kung anong oras ako pupunta. 12:47 ang aking schedule at napaaga nga ako ng alis ng bahay. Konti nga lamang ang tao at ordinaryong araw yan at hindi yan araw ng sahudan naming mga caregivers. Pero kahit konti ang tao ay dadalwa lamang yung nag-a-assist kaya naman medyo natagalan din ako dyan. Yan palang aking sahod, yung iba ay nagagaling sa National Insurance ni Lola at inihuhulog na lamang sa aking bank account. Habang ako nagbibilang dyan ay panay naman ang alok sa akin. Baka daw gusto kong bumili ng earphones, Bluetooth speaker at kung ano-ano pa nga ang iniaalok. Kaya naman panay ang iling ko at pati nga ako nalilito sa pagbibilang. Kulang pa nga ng 200 ang nakuha kong sahod galing sa insurance ni Lola. O nasa 3,000 pesos sa pera natin sa Pinas. At dahil nga kulang ay si Lola na lamang mismo ang magdadagdag galing sa kanyang sariling pera. At pagkatapos naman dyan ay mamimili naman ako ng mga kailangan sa bahay. Una nga akong pumunta dyan sa bilihan ko ng wipes ni Lola. Lagi nga din yung gamit ni Lola at kapag paubos na ay bumibili na din ako agad. Tatlo ay 10 nga yan o 150 pesos sa pera natin sa Pinas. Mayroon nga din ditong tinda na iba't ibang klase ng mga nuts. Mayroong cashew nut, pistachio, almonds, may peanut at mayroon ding iba't ibang klase ng mga kutkutin katulad ng green peas at sunflower seeds. Ayan nga't binayadan ko na ang aking binili na wipes. 20 shekel lahat yan o nasa 300 pesos sa pera natin sa Pinas. At pagkatapos naman dyan ay pupunta naman ako doon sa malaking tindahan na lagi kong binibilhan. Medyo may kalayuan nga doon kasi ako bumibili ng paboritong yogurt drink ni Lola. Ayan nga't nandito na ako at pagpasok ko pa lamang ay una kong tiningnan ay aring mais. Panay nga ang pili ko, ang kaso ay lahat ay luma na. At pati nga si Lola ay tinatanong sa akin kung maganda daw yung hawak niya. At ang sabi ko ay merong parte na hindi maganda at hindi na nga din siya kumuha kaya naman ibinalik na din. Kumuha ko niyang crackers na paborito ni Lola. At yan yung kanyang yogurt drink at kumuha na nga agad ako ng 12 peraso. Fresh milk at soy milk para sa kape. 2 cottage cheese at kumuha din pala ako ng Sprite. 120 shekel lahat ang pinagbayadan ko o nasa 1,800 sa pera natin sa Pinas. Dumaan nga din ako dyan sa bilihan ko ng tinapay at bibili ako ng lakmanya o parang monay natin sa Pinas. Kumuha nga din ako niyan at nagpapabili si Nili. At bumili din ako niyang begalak para kay Lola. Halos nasa 500 pesos na nga sa pera natin sa Pinas yung mga pinamili kong tinapay. Para sa akin ay mas masarap pa din ang ating tinapay sa Pinas katulad ng pandesal, masarap isawsaw sa kape. At bago nga ako tuluyang umuwi ay dumaan muna ako din sa tindahan ng mga gulay at prutas. Una ko nga tinignan dyan ay ang mangga, 29.90 ang kilo, nasa 450 pesos sa pera natin sa Pinas. At ito naman yung paborito ni Lola na peach o aparsek ang tawag dito. Pantipisil nga ako dyan at napili ako ng malambot para pwede na makain ni Lola.
At kumuha ako dyan ng 5 peraso. At dahil paubos na nga din ang aming saging, ay kumuha naman ako ng 3 peraso. At nakikita nyo ba yan? Minsan tao, minsan prutas. Sabay anong pagkakamahal ng balingbing. Halos nasa 800 pesos ang kilo. At di nga ako nakakita ng maganda na mais, kaya naman kumuha din ako. Mahigit na 200 pesos sa pera natin sa Pinas ang 4 na peraso. Paborito ko nga yan, kaya naman magugulay ulit ako. At bumili din ako ng spinach at 2 peraso ng mangga. At pagkatapos nga dyan ay sa wakas ay uuwi na at sa dami nga ng aking pinuntahan ay paguda ang person for today's video. At pagdating ko nga ng bahay ay ayan si Nelia, todo smile at makita nga lamang ako niyan ay talaga namang ligayang ligaya. Maraming salamat po sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.